na namulat ang mata ng mga Pilipino na kailangan nila ang leader na katulad ko. Upang namang makatikim sila o makaranas ng pagpapalang atin ng dinanas sa ating bansang kaharian, ang KOJC. Kaya ako'y naririto ngayon para sa mission na ito na pinakita ng Diyos sa akin na gusto ko ano hindi sapagkat wala po akong planong ako. Hindi pa rin ako politiko. Ako ay isang leader. Huwag ninyo akong tawaging politiko kahit ako'y pumasok sa politika sapagkat hindi po ako traditional na politiko na papasok lang sa politika upang ang layunin ay magpayaman sa sarili, magnakaw sa kaban ng bayan at manlinlang sa mga tao. Ako po'y narito, ipakikita ko ang leadership ko sa bansang ito na mayroong isang tao na pinapasok sa magulong politika na hindi politiko kundi leader at isang pastor ng kawan na nawawala upang sila naman ay magkaroon ng direksyon, katahimikan at pagpapala. Kasaganaan ang kanilang mararamdaman at ang hinaing ng taong bayan ay mga sentimento ng dissatisfaction. Sapagkat wala pong leader. Maraming politiko ang bansang ito pero walang leader. Ako ay hindi po politiko, ako ay isang leader. Na pagka namulat ang mata ng Pilipino, ako ay binoto. Sapagkat daraan tayo sa voting process, election process. Kasi kung ang Diyos lang talaga ang matutupad dito at hindi nadadaan sa kamay ng tao, kaagad-agad ako ay maglilingkod sa inyo ng tuwiran. Pero dadaan pa tayo, ako'y nananalangin na sana mabuksan ang mga mata ng tao para makita nila ang leadership ng anak ng Diyos na naranasan lang sa loob ng bansang kaharian. Nga ako'y pinalabas ngayon para ang leadership na ito ay maipamudmud ko naman sa bansang Pilipinas na napakaraming politiko pero wala pong leader. Kaya merong dissatisfaction, merong poverty, merong division at merong pagkakaniya-kaniya. Ito po ay mawawalang lahat once na tayo ay nailuklok na sa Senado at nagkaroon ng kapangyarihan upang may sakatuparan ang mga plano nating puro kabutihan para sa ating bansang Pilipinas. Nagpapasalamat ako na ngayon ang bagong mission na pinagkaloob sa akin habang ako ay nasa glorification era ay magiging kabahagi ito ng kasaysayan ng bansang kaharian na isang araw merong isang tulad ni Moises na ipinadalang muli sa sekular na sanlibutan ng Ehipto at iniligtas ang kanyang bayan sa pagkakaalipin ng mga nag-aalipin sa kanila sa karukhaan, sa panlilinlang, sa kawalang direksyon at walang kasaganaan. Tingnan ninyo, napakalit ng bansa natin, napakayaman natin sa natural resources. Bakit 87% ay nasa karukhaan pa rin? Divided into A, B, C, D, E. A, B, wala tayong problema. Puro mga milyonaryo yan. Ang C, D, E, yan po ang 87% na puro nandyan ang problema ng karukaan, droga, krimen, at ang kawalan. Nandiyan lahat. Bakit? Sapagkat wala pong leader. May paminsan-minsang leader tulad ng ating Pangulong Duterte. Ngunit 6 na taon, pagkatapos ng 6 na taon, balik na naman tayo sa cycle ng kaguluhan, sa cycle ng awayan, ng bangayan, ng iskandalo, ng pera ang pinag-uusapan. Dapat ang pag-usapan natin, ang pera, pumunta, napagaganda ng ating mga daan. Kahit saan ka pumunta, pwede kang magkotse. Nagkakabit-kabit na ang ating mga isla. Meron tayong bullet train, papuntang Luzon, Mindanao, back and forth. Napakaganda ng perang pinuntahan ng Department of Health sapagkat libre ang medisina, libre ang doktor, libre ang ospital.
Napakaganda ng perang pinuntahan ng edukasyon sapagkat libre ang pag-aaral, libre ang edukasyon at may quality pa at may pagkain pa ang ating mga anak. Kung wala silang pagkain sa bahay, dumiretso ka na lang sa paaralan. Meron ka na dong agahan, meron ka pang hapunan. Yun sanang pupuntahan ng maraming perang naluluspay. Ngunit anong naririnig natin? Pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon, iskandalo sa pera kung saan pumunta, hindi natin alam, kaya dimandahan dito at dimandahan doon. Sa akin pong leadership, kung ako'y pagkakatiwalaan ng mga tao, tulad ng pagtitiwala ng Diyos sa akin, aalisin po natin lahat yan. Zero corruption, zero waste, at zero pagnanakaw ng pera ng bayan. Ako ang magbabantay sa anumang budget, sa anumang pera ng bayan. Ako ay nananalangin na magkakaroon tayo ng presidente na tulad ni Inday Sara, ating vice-presidente, na magkakaroon ng tulad ng ating mga panaginip. At ako'y aalalay sa bagay na yan. Kung ako naman ang pagkakalooban ng Diyos ng bagay na yan, lalo ninyong makikita ang mga bagay na inyong hinahangad. Hindi na kayo pupunta ng Singapore, Amerika, at iba pang maunlad na bansa, sasabihin ninyong ganito sana ang aming bansa. At ang aking pong misyon, ang mga OFWs ay makauwi ng lahat sapagkat ang trabahong hinahanap nila ay sobra-sobra nandito sa Pilipinas at ang kanilang sweldohin dito mas doble kaysa kanilang pag-abroad. Yan po ang aking pangarap. At ang pangarap na yan ay magkakaroon ng katuparan once makakita tayo ng isang leader. Hindi politiko, kundi leader. Huwag kayong malito na ang isang pumasok sa politika ay politiko na. Marahil yung lahat nandyan, pumapasok sa politika, politiko sila. Ako'y pumasok sa politika, may misyon. Hindi po ako politiko. Ako'y leader na magdadala ng pagpapala, kasaganaan, katatagan, kahusayan sa isang matatag at mapayapang Pilipinas. Kaya sa proclamation rally na ito, idalangin natin na itong nasa puso ko at isip ko ay kapagtagumpayan ng Ama na ako ay may buklok sa kapangyarihan yan na magagawa ko ang gusto kong gawin, na meron po akong plataforma bilang senador o kaya presidente. Panaginip at pangarap ko. So, buring ng Ama, mga kapatid, salamat din sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga full-time workers na ngayon ay gagala sa buong Pilipinas, house to house, sa lahat ng mga leaders, coordinators, ministers, at di lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong sanlibutan. Sa lahat ng mga foot soldiers, sa lahat ng Purple Army na gagala sa buong Pilipinas sa pangpakilala ang leadership ng inyong hinirang na anak, ang inyong pastor. At ako'y nagpapasalamat na doon po sa Amerika, sa New York, sa Times Square, nandoon ang ating advertisement. Sa buong Amerika ay malawakan din po ang kanilang pag house to house sa lahat ng mga Pilipinong pwedeng bumoto, at di lang sa Amerika kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig na mayroong mga Pilipinong pwedeng bumoto, at active po tayong lahat. Kaya huwag kayong magpapaniwala sa mga survey na ganito't ganon. Huwag po, sapagkat yan ay mind conditioning lamang. Kita ninyo sa mga survey na ginagawa natin, na tunay na survey na walang bayad, panalo po tayo. At ang Diyos ang mayakda nito, at nananalangin tayo na kahit nadayain tayo nang dahil sa tayo ay napakalakas para sa kampanyang ito,
ay hindi na po kayang dayain tayo. Sapagkat may kalooban ng Diyos. Yan ang kaibahan ng may kalooban ng Diyos. So para po sa inyong lahat mga kababayan at mga anak ng Diyos sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan, hindi ko lang iniisip na ito ay isang secular political na misyon. Ito ay isang spiritual na misyon para sa akin. Dadalhin yan sa secular na sanlibutan para kung ano ang nagawa ng Diyos sa pamamagitan ng leadership ko sa KOJC, ganon din ang aking leadership na gagawin sa buong Pilipinas. Exhibit A po ang KOJC. Mapayapa, maunlad, may kasaganaan, merong katahimikan, at merong direksyon, at merong pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang nawala sa atin, ng pagmamahalan. Puro hate ang ipinunla sa atin ng espiritong masama. Kaya hindi po natin tatantanan ang espiritong nagdadala ng pagkapuot, hatred. Yang mga espiritu ng komunista ay espiritu ng hate to one another. Andalo ko po sa Pilipino, love one another. At yan ang ating pong ipakikita sa pamamagitan ng ating. Kaya dumalangin tayo na kasihan ng Ama, pagpalain, pangunahan ng daan ng hinirang anak para sa bagong misyon ko sa bansang Pilipinas. Purihin ang dakilang Ama para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ang pagpapala ng dakilang Ama ng ating Panginoon sa Kristo, mapa sa ating lahat. Mabuhay po tayo, ating pagyaon at sa ating pasimula ng opisyal, ang pagpapasimula ng campaign period. Kayo ay gagamitin ng dakilang Ama na kahit hindi ako personal na makapunta sa mga lugar, ay kayo na ang magiging representante ko para makilala nila ang leadership ng hinirang nanak para sa pagtakbo natin sa Senado. Purihin ang dakilang Ama, binabalik kong lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian sa kanyang mapagpala at dakilang pangalan. Amen.